Inilatag ng mga progresibong grupo ang mga solusyon na ginagawa dapat ng pamahalaan ngayong apektado ng krisis ang Pilipinas dahil sa giyera sa Middle East. Ayon sa mga ito, hindi dapat magpakampante si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sinasabing normal lang ang lahat habang ang mga mahihirap na Pilipino ang pumapasan ng paghihirap na sinusuklian pa ng gobyerno ng maliit na halaga ng subsidy at panandali ang solusyon sa problema. Si Graciela Corazon para sa karagdagan ng balita. Kasabay ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, nagdulot ito ng direktang epekto sa pamasahe, presyo ng pagkain, kuryente at iba pang pangunahing bilihin sa bansa. Kung magpapatuloy ito, maraming Pilipino ang mahihirapan na tustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, lalo na ang mga Pilipinong nasa laylayan. Ito ang mga binigyan diin ng ilang progresibong grupo. Anila, hindi sapat na ipaubaya lamang sa galaw ng merkado ang sitwasyon. Kinakailangan ng agarang pakikialam ng pamahalaan, isang interbensyon na malinaw na nakatuon sa kapakanan ng mga pinakaapektadong sektor. Ayon kay fellow member of Center for People Empowerment and Governance or CENPEG and Executive Director Ibon Foundation Sunny Africa, nakakabahala ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Everything is Normal. Aniya, refleksyon ito ng sobrang liit na pag-iisip para sa isang sobrang laking problema. Presidente, medyo delikado. Para sa amin, malamang kaysa hindi totoong ganun tumatakbo sa isip ng Pangulo, malamang kaysa hindi ganun tumatakbo sa isip ng pamahalaan. At I think yung dapat hindi din nakakalungkot, dapat na nakagalit doon, ang pinapakita nito ay binibigyan ng justifikasyon ng pamahalaan yung kawalan ng pagresponde doon sa tindi ng krisis. Diba? Parang the best excuse for not doing anything is wala nang kailangan gawin. Para sa amin, reflection siya ng sobrang lit na pag-iisip sa sobrang laking problema. In effect, ang ginagawa ng Pangulo, ang ginagawa ng Marcos administration, yung tindi ng krisis, yung tindi ng pag-a-adjust, ang policy decision niya, balikatin na ordinaryong Pilipino. Kinonde na rin nito ang kamakailan na tulong pinansyal na ibinigay ng pamahalaan. Aniya, sobrang liit lamang ng tulong na ito para sa mga Pilipinong apektado ng pagtaas ng mga bilihin sa bansa. Panandali ang tulong at solusyon para sa malaking problema na kinakaharap ng maraming Pilipino. Yung tulong ay hindi para sa lahat na nangangailangan. Yung tulong na binibigay, ang layo-layo sa kanilang pangangailangan. Tapos, na bulungan ni Sir Wilson kanina, one shot lang, panandalian lamang. Kaakibat nito, iminungkahi ng grupo ang ilang hakbang na sana ay inuuna ng administrasyon tulad ng pagbibigay target sa subsidiya sa mga tsuper ng pampublikong sasakyan, magsasaka at mangingisda, pagpapalawak ng cash assistance para sa mahihirap na pamilya, at mas mahigpit na pagbabantay sa mga kumpanya ng langis upang maiwasan ang labis na pagtubo. Kasama rin sa mga panukala ang pansamantalang pagtanggal o suspensyon ng excess tax at value-added tax sa produktong petrolyo, dagdag sa suporta ng pampublikong transportasyon at paghihikayat sa mga alternatibong paraan tulad ng work-from-home setup, carpooling at pagbabawas ng non-essential fuel consumption. Gayunpaman, binigyan diin na hindi sapat ang mga pansamantalang hakbang. Ang paulit-ulit daw na pagtaas ng presyo ng langis ay nagpapakita ng pangmatagalang reforma. Iminungkahi rin ang pagrepaso sa umiiral na batas na Oil Deregulation Law, pagpapalakas ng domestic agriculture at local production systems at reforming urban planning. Sa huli, sinabi ng grupo, hindi lamang patungkol sa taas presyo ng gasolina ang dapat tignan at solusyonan ng pamahalaan, kundi sa mas malawak pang issue na may kinalaman sa ekonomiya ng bansa. Para sa EuroTV News, Graciela Corazon, sumasaludo sa bawat Pilipino.